Hi guys! This is your medical esthetician and psychological first aid provider Len at ang i-share ko po sa inyo ngayon is yung proper way ng paggamit ng sunblock o ng sunscreen. So, most of the time, yung mga tao nagkakaroon sila ng skin problem, which is ang kadalasan na nagiging skin problem nila is yung melasma, pecas, hyperpigmentation, or yung skin discoloration. No? So, bakit? Kasi kulang sila dun sa protection. Lalo na kung ang kanilang trabaho is under the sun, no? Kaya naman is madalas sila na nandun sa maiinit na lugar o kaya is talagang nasa field sila, no? So, yung iba ang sinasabi, ay hindi ako gumagamit niyan kasi mahal yan. At the same time, hindi lang yun nilalagay isang beses sa isang araw. Maraming beses. Yun ang sabi sa akin ng derma ko, ganyan, ganyan, ganyan. Na yung iba naman, ayokong gumamit niyan kasi minsan lang ako gumamit niyan. Parang ang kapal-kapal nung skin ko sa balat. Parang hulas-hulas na ako. Parang ang oily-oily ko. So, itatakil din po natin kung ano yung type ng sunblock na para doon sa inyong skin. Pero dalawa lang naman kasi yan madalas na nagkakaroon ng problem doon sa paggamit ng sunblock, which is yung mga oily skin. So, bibigyan ko kayo ng tip mamaya, no? Ngayon, ang pag-usapan muna natin is kung paano maglagay ng sunblock, yung tamang paglalagay ng sunblock. Ang tamang paglalagay po ng sunblock is every 2 hours, 30 minutes before the exposure. Saan? Sa araw, sa sinag ng araw, sa init, no? Sa mga usok, sa hangin, at saka sa mga liwanag, even po sa cellphone or dito sa, ayan, yung bilog na yan, yung ring light na yan. So ako, kahit gabi na, dahil mag-expose ako ng matagal sa ring light, ay naglalagay ako ng sunblock. Pero, pagdating ng 5 o'clock, hindi na namin sinasuggest yun. Kasi ako, pag nagpe-facial ako sa clinic, no, ng mga pasyente ko, bago ko matapos, tinitignan ko, meron kasing panahon, meron tayong season na parang alas 5 na pero parang ang araw-araw pa. Pag ganun yung season, naglalagay ako ng sunblock dun sa patient. Pag hindi naman at medyo madilim na, hindi ko na nilalagyan yun pagkatapos ng kanyang treatment. Ang nilalagyan ko na lang is antibiotic, no, yung topical na antibiotic para paglabas niya hindi ma-infect yung kanyang skin doon sa maduming hangin, especially kung bumabiyahe yung pasyente ko. So again, every 2 hours, 30 minutes before the exposure. Ibig sabihin, pag 8 o'clock ang pasok ko, kailangan 7:30 pa lang po naka-sunblock na ako. Yes po. Kasi 30 minutes pa bago umipek yung sunblock. Bago siya totaling, yung effect niya is, paglabas mo, mablock niya na yung UV ray. So 10 o'clock po yung next na lagay ko. Yes, 10 o'clock. Pero kailangan 9:30 ikaw ay naka-sunblock na ulit. Paano yan? Naka-makeup ako. Sa opisina, hindi ako sanay lumabas ng bahay namin na wala akong makeup kasi parang feeling kong pangit-pangit ko. May mga ganon sa aming mga babae, no? So, ganito. Meron po tayong tinatawag na sunblock na makeup finish. So, okay, meron nga. So, ang gagawin mo lang, iwa-wipes mo lang yan. Tapos, maglalagay ka na ng sunblock. Pag na-absorb yan, pwede ka ulit mag-retouch. Basta ang mahalaga is naka-sunblock ka. Minsan naman, yung iba, pag nasa opisina sila, hindi na nila sinusunod yung proper way ng paglalagay ng sunblock. No? Kasi nga, ang katwiran nila, naka-aircon naman, tapos meron naman radiator na yung protector dun sa kanilang wala pong problema. Pero ang sinasabi ko is yung proper way. No? Ito naman ay para doon sa mga nagtatrabaho sa field, no? Yung palaging nasisikatan ng araw, palaging naiinitan, yun po. Pero kung kayo ay nasa opisina naman, at sinasabi nyo nga na may protector naman yung inyong mga computer, nasa sa inyo pa rin po yun. Kasi katawan nyo naman po yan. No? Ang kailangan lang natin masabi is yung kailangan din malaman ng ating mga pasyente. At the same time, medically proven naman din po yung aming mga pinag-aralan. So, ayun, ano pa ba? SPF, ano ba yung ginagamit, ma'am? So, ako, nakikita ko, no, kasi minsan, nung dati, hindi pa ako sa derma, curious ako, sabi ko, SPF 15. So, ganun-ganun, kala mo, galing ko, no? Sabi ko, ano to, maganda to. Yung pala, nung napunta na ako sa derma, at the same time, nag-master na ako sa aesthetic medicine, doon ko na-realize na, wala pa. Ang babawalan no. Kasi kami sa clinic, hindi kami nagbibigay ng SPF 15, 30, or 40. Automatic yan, SPF 50 pataas.
no? The more na mas mataas yung SPF, tapos kung ano pa yung type ng sunblock na meron ka, plus yung brand niya, doon po talaga yung nagmamahal, no? So, kaya yung iba ayaw nilang gumamit kasi nga, mahal, no? Pero kung ikaw ay maarte-arte, kagaya ko, talaga mag-invest ka. Kasi ako nag-invest ako sa sa sunblock. Kahit na hindi ako nag-invest sa mga makeups or yung mga cream, nag-invest ako sa sunblock. Bakit? Kasi morena na nga ako. Pag yung mga morenang kagaya namin, tumagal pa kami sa ilalim ng araw, kami po ay magiging tutong. Mangingitim kami, mabilis kaming mangitim kasi maraming melanin na napoproduce yung katawan namin. Pero, okay yon. Bakit? Dahil hindi kami ganun ka-prone sa skin cancer. So, kung ikaw ay maputi, yung complexion mo, nasa type 1 or type 2 ka, mas kailangan mong mag-sunblock. Kasi ako type 3 ako skin type to, no? Meron tayong mga type ng skin. So, pag nakita ko yung isang kulay or complexion ng isang patient or ng isang tao, alam ko na kung anong type ng skin siya. So, yun. Sa mga type 1, 2, and 3, actually kahit hanggang dulo nga, kailangan nakasunblock pa din tayo kasi nag-iiba na yung panahon. SPF 50 pataas, no? So, yun po talaga yung dapat and suggested namin. Tapos, punta tayo doon sa mga tao na sinasabi, kasi hindi ako nagamit niyan dahil nga parang ang oily-oily ng skin ko pag nagamit ako niyan. Kung existing na oily skin ka, huwag kang gagamit ng cream base. Kailangan water base. So, hindi ko dala yung aking sunblock nandun sa nasa storage room ko. Yung water base lang, literal po yun na parang gel lang, parang tubig lang. Yung parang saan ba siya pinakamalapit? Pinakamalapit siya dun parang sa aloe vera na parang transparent lang yung kulay. Literal na parang gel lang siya, para lang siyang serum. Bakit yun? Kasi pag oily yung skin mo or oily yung skin ng pasyente natin, di ba parang nagpo-produce siya ng oil, no? So, mas mabilis yung water-based ma-absorb. Same pa rin. Every 2 hours, 30 minutes before the exposure. Kahit ikaw ay nagluluto, kasi mainit din po yung usok, no? Mainit yung kitchen. Kailangan po yun. Kaya mapapansin ninyo doon sa mga cook, no? Yung iba parang, bakit ang laki ng melasma niya, ganyan, ang laki ng hyperpigmentation niya. Kasi, depende po yan sa work, sa nature ng inyong trabaho. The more na madalas yung exposure mo sa init, the more na mas malaki yung risk or mas mataas yung risk na magkaroon ka ng pecas, melasma, hyperpigmentation, or skin discoloration. So, yun po yung sa mga oily skin. Kailangan water-based yung piliin ninyo. Tapos, yung iba naman tinatanong, di ba meron yung yung gamit nila ganto-ganto pa, nilalagyan nila sa kamila? Yes po, meron po talaga siyang exact amount, pero nasa sa inyo pa rin po yun. So, may mga tao na nagtatanong, no, sabi niya, bakit kailangan ba talagang bumili ng sunblock? Kailangan ba talagang gumamit ng sunblock? Baka naman business nyo lang yan, kaya nyo kami pinapabili, kaya nire-require nyo kami, kasi dati naman wala. Yung part po kasi, dun sa part na sinabi nila na dati wala, meron po tayong tinatawag na climate change. Noon, okay lang tayong magbilad, kagaya ng mga bata kami, okay lang kami magbilad hanggang alas 10 ng umaga, hindi ganun kainit. Pero ngayon, parang 7:30 pa lang, 8:30 pa lang, parang alas 12 na, no? At the same time, dun sa skin type na mga mapuputi, no, protection nyo na yung sunblock. Bakit? Kahit naman sa amin hanggang type 6, no, yung sa mga morena, at the same time, yung medyo darker yung skin color or yung skin complexion, protection na natin yun dahil yung UV rays po, kapag sobrang exposure natin dyan and even sa mga radiation, mas nagiging mataas yung risk ng skin cancer, lalo na po sa mapuputi. So ako, hindi ko hinahangad talaga na maging maputi kasi nakita ko na yung sarili ko nung nagluta ako. Pumuti naman talaga, kaya lang mukha akong Bombay na hilaw. So yun. And talagang gusto ko yung kulay ko na morena. So, protection po talaga siya. So, skin na, yung pagiging, hindi naman balidosa natin dun sa hindi naman sa pagiging balidosa natin, pero mas mabuti na yung maingat tayo sa ating balat. Kasi yung balat po natin, isa po yan sa pinaka-mahal ipagamot. No? At yun nga, lagi ko sinasabi, every 28 days, nagbabalat po yung skin natin. Whether you like it or not, magbabalat yan kasi nag-grow tayo. Kailangan mapalitan yung mga old skin natin para maproteksyonan din po yung ating katawan. Imagine ninyo,
lahat ng free radicals ang unang tatamaan balat. Pag sinira mo yung balat mo, wala ka ng proteksyon. Wala nang sasalag doon sa mga free radicals na yon, sa mga lason na yon, doon sa mga harmful na bagay na nandun na pwedeng makasira doon sa ating katawan. Kaya dapat mild lang tayo, kind lang tayo doon sa ating balat. Lagi kong sinasabi yan sa mga patient. Kapag po palagi tayong gumagamit ng sunblock at the same time nasusunod natin yung proper application po nito, in the long run, marami po tayong maiiwasan na skin problem or skin diseases. At hindi rin po tayo palaging gagastos para magpagamot kasi nga naiingatan natin yung ating mga balat. At ganun din po kapag po tayo ay nagkaroon ng problema sa balat, tandaan po ninyo, mahal po yan ipagamot dahil nga isipin ninyo, ang ating balat po ang pinakamalaking organ ng ating katawan. So yes po, ang balat po ay isang organ ng katawan, no? At ito yung pinakamalaki, which is the integumentary system, dahil ito yung shield natin sa lahat ng free radicals at mga infection na imbis na tatama kagad sa tissue, mahaharang pa po yan ng balat. So I hope marami po kayong natutuhan at i-share po ninyo kung ano yung kahalagahan ng paggamit ng sunblock, kung paano ginagamit yung sunblock at yung mga skin diseases na kadalasan na nakukuha natin or skin problem na nakukuha natin dahil po hindi tayo gumagamit ng sunblock, which is the hyperpigmentation, melasma, pecas, or yung skin discoloration na matagal po talaga yung gamutan or yung treatment, no? Kasi nga, hahabulin natin yung yung condition ng skin ninyo, yung kulay ng skin po ninyo. So, again po, palagi po kayong maging maingat sa inyong balat dahil yan nga po ang malaking organ ng ating katawan. At least annually, no, kahit wala kayong skin problem, magpakita kayo sa mga dermatologist. Kasi kami is medical esthetician, more on sa aesthetic kami. More kami dun sa pagpapaganda. More kami dun sa pagpapakinis. Pero kailangan pa din kayong makita ng mga dermatologist, may nararamdaman kayo o wala, para at least na-check yung skin ninyo. So, yun po yung ating topic. I hope marami po kayong natutuhan at nawa po ay palagi po kayong maging malusog, palagi po tayong maging maingat sa ating mga balat at sana po ay palagi din po tayo maging maganda inside and out. So, yun lang po. God bless everyone!